Bible sa Acts 9 verse 11. Good morning po sa bawat isa. Andiyan na po ba? Acts 9:11. 11. Naririnig pa akong nagbubukas kaya antayin natin. Sige po. Okay na po, ready na? Acts 9:11, ready now, read. And the Lord said unto him, Arise and go into the street, which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus. For behold, he prayed. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Ama, sa umagang ito, sa kabutihan niyo po sa amin sa nakaraang isang linggo, at sa oras muli namin gagamitin kayo po ang manguna. Patawad po sa mga kasalanan. Turuan niyo po kayong patuloy na bigyan ng kalakasan sa pananampalataya at ang lesson po. Ikaw ang magturo sa amin para sa iyong kapurihan ng lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pwede po mo po. Kumusta po kayo? Meron tayong first time visitor. Nagalak talaga ako dahil nakita ko kayo. At hindi na inaasahan ko na masaya kayo dahil nakita niyo ako. Sa nakaraang Sunday, nung mga nakaraan, ano ba yung tinalakay natin last Sunday? Ako lang ata nakakatanda Bible. Diba? Bible. Andiyan na po ba kayo? Ayan. So, Bible yung ating pinag-aralan. Ngayon, pag-aralan naman natin ngayon, prayer. So, prayer. Ang panalangin ng ating panghingang espiritual. Paghingang espiritual, buhay at kalakasan ng ating iglesia. Kung walang nag-pray sa atin, ay baka hindi tayo naabot ng Ebanghelyo. Pero sa tunay na buhay, tayo ay merong somebody o mga mananampalataya na nag-pray para iabot sa atin yung Ebanghelyo. Tayo rin yung mga ligtas. So, dahil tayo mga ligtas na, tayo ay nabibilang sa body of Christ. At ang body of Christ ay nabubuhay ito sa magitan ng prayer. Ito yung ating hininga, di ba? Yung hininga, kahit ang hininga mo sa umaga ay kakaiba, hininga pa rin yan. Pero ang prayer, ito ang ating buhay at kalakasan bilang iglesia. Number 1, ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Dito sa ating binasa, panalangin ng kaligtasan. Ito yung unang panalangin na pinakinggan ng Diyos sa atin. Kung titingnan natin itong Acts 9, wala pala yung aking lesson dito sa Romans, Acts 9. Yan. Bakit kaya nawala yung T? Biglang dermed sa Acts. Walang T, Acts. So, Acts 9, verse 11, sabi diyan ay inutusan ng Panginoon si Ananias na arise and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he prayed. Alam natin yung kwento na si Saul ay nasa kanyang lakad para tumugis o mag-persecute ng mga mananampalataya noon. At sa kanyang paglalakad sa papuntang Damascus ay, sabi nga doon sa verse 3, and as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined around about him a light from heaven. And he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Tapos sa verse 6, sabi diyan,
And he, trembling and astonished, said, Lord, what wilt thou have me to do? So, doon kasi naranasan niya yon, yung, alam mo, pag tayo nasa lugar ng madilim, brownout, madilim, wala tayong makita, no? Itong naranasan ni Paul, sobrang liwanag naman, wala siyang makita. Nakaranas na ba kayo? Tumingin kayo sa araw, wala kayong makikita pagka tumitig kayo, di ba? Sobrang liwanag nun. Pero yung naranasan ni Paul ay nagdala sa kanya sa isang sitwasyon na kung saan ay tumawag siya. Lord, what wilt thou have me to do? Paraan ng panalangin niya na, di ba? Parang sinasabi doon na nakita niya kagad yung kanyang kondisyon. Hindi niya alam na mayroong ipapagawa sa kanya ng Diyos. And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. So, ang nangyari dyan, yung kanyang sitwasyon ay nagdala sa kanya sa pagkakataon na siya ay tumawag sa Panginoon. Di ba? He prayed. Inutusan ni Jesus si Ananias at pinapunta niya si Ananias doon sa... By the way, itong kalye na ito, sa buong mundo, ito yung pinakatuwid. Nakakatuwa yung sense of humor ng Diyos kasi doon siya dinala sa street called Straight, di ba? So, alam natin na ang kailangan ni Paul ay kaligtasan dahil siya ay persecutor pinipersecute niya ang mga church, ang mga Kristiyano, at kumilos sa kanya ang Panginoon Diyos. Ang sabi nga diyan ay na-encounter ni Paul o ni Saul si Jesus. Kaya ang nangyari sa kanya, leaving him blinded, at nung kinausap ng Diyos si Ananias, alam niyo si Ananias ay isang disciple na tinuruan para sabihin sa kanya na si Saul ay merong isang tao doon na nagpe-pray. Sabi dito sa chapter na ito, kung meron kang ginagawa para sa kapakanan ng Kristiyano, believer, or against sa believer, alam ng Diyos yon. At hindi lang alam, nararamdaman niya. Parang yung sa isang member ng pamilya, pag mayroong pinagdaraanan, kung yan ba ay kasiyahan o accomplishment, victory, or yan man trials, kalungkutan, ikaw na kapamilya ka ay nararamdaman mo din, di ba? Ramdam mo din, di ba? Amen? Amen. So, ganon ang katangian ng ating Panginoon. Alam niya, kaya noong si Paul ay nandun sa ganong sitwasyon, alam niya, nagpipray si Paul. Kaya inutusan niya si Ananias at ang unang layunin doon ay maligtas. Unang layunin doon. Panalangin ng kaligtasan, ito yung unang panalangin na pinakinggan ng Diyos sa atin. Ang panalangin, sabi nga dyan, alam ng Diyos at naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin. Si Saul mismo ay nasa kanyang sitwasyon na yon, ay nakita ng Diyos yung kanyang deep repentance. Saul was in deep repentance at totoo yon na siya ay naghahanap ng Diyos. He is seeking God after his encounter. Nagre-remind dito sa atin na ang prayer ay nagdudugtong o naghuhugpong sa atin sa Diyos. Ito po ba? Prayer. Nung oras na yon, si Saul was blinded, confused, and helpless. Pero yung prayer ay naglagay sa kanya sa isang posisyon na humihingi siya ng kagalingan at hindi lang kagalingan. Kasi, tingnan nyo ha, kumbaga sa secular na kalagayan, matinding tao itong si Saul. Pero
doon sa oras na siya ay makaranas nito, alam niya kaagad na may papagawa sa kanya. Kasi, biruin mo bulagin, di ba? Matinding karanasan yung nangyari kay Saul, kaya alam niya na meron siyang mission. His prayers positioned him for healing and his new mission. Kapag tayo nagpe-pray, alam nyo, tayo sa ating mga pangangailangan, personally o walang exempted, pag tayo nagpe-pray, ang Diyos nagpapadala yan ng right people. Di ba? Katulad ni Ananias, pinadala ng Diyos kay Saul. Para sa ating buhay, ganun din, para tayo ay merong mag-guide sa atin towards the plan of God sa ating buhay. Amen? And then, ang prayer din ay naghahanda sa atin para sa layunin ng Diyos. God's purpose. Diba? Para sa God's purpose. Ang panalangin ni Saul ay hindi lang nagbigay sa kanya ng kagalingan, pero dinala siya sa sitwasyon na nag-surrender siya sa kalooban ng Diyos. Amen? Yun ang prayer. So, ang prayer natin hindi lamang dapat nakafocus sa ating mga pangailangan, pero dapat ito ay naka-align with God's greater purpose sa ating buhay. Amen? So, kapag tayo ay tumutugon sa panalangin o kapag ang Diyos ay tumugon sa ating mga panalangin, alam ng Diyos yung laman ng ating puso. At ganun din si Saul, nakita ng Diyos ang laman ng puso ni Saul, kaya yung sincere prayer. By the way, merong time na basta na lang tayo nakakabanggit ng panalangin, di ba? At sa ating sarili, nalalaman natin na parang hindi ako sincero doon sa binigkas kong yun. Pero merong time talaga na pagluhod natin, paglapit natin sa Diyos sa prayer, hindi naman feeling no? Pero alam mo talaga na sincere yung prayer mo, at alam mo din na, sabi nga ng verse na to, dinidinig ng Diyos ang ating sincere prayer. Amen? So, dito po sa karanasan niya ni Saul, nakita rito na yung panalangin ay naghanda sa kanya para sa pagbabago. Prayer prepares soul for change. Sa ating kani-kaniyang buhay, sa panahon na nakakaranas tayo ng difficulties, katulad ng naranasan ni Paul, ang nangyayari sa atin ay kapag hindi natin naiintindihan, pero sa totoo lang, inihahanda tayo para sa pagbabago. Diba? Tama? Kailangan kasi natin ng mga changes Kaya nga sabi hindi naman tumatanda ang Kristiyano, kumbaga, laging bago. Araw-araw. Di ba? Alam niyo yung prayer, ito rin ang nagtutulak sa iba para kumilos. Si Ananias dahil sa prayer ni Saul ay inutusan ng Diyos. Kaya minsan din, ang tugon ng Diyos sa ating mga panalangin is by sending people into our lives. Di ba? Di po ba? Amen. So, huwag kayong malungkot. So, ganun din, no? We can be the Ananias in someone else's life. Kilala niyo ba si Elsie? Sa buhay ni Elsie. Sabi rito, we can be the Ananias in someone else's life, responding to God's call to help others. That's prayer. So, alam natin ang kwento na pagkatapos naligtas si Saul at naging Paul, Apostle Paul. So, letter B, panalangin sa gitna ng pagsubok. Panalangin sa gitna ng pagsubok. Sa Psalms 46 verse 1, maliwanag dyan, God is our refuge and strength. Saan dyan ba? Ayan. A very present help in trouble. Hindi ko makakalimutan tong verse na to. Kasi kaya ko tong kantahin Dati kinanta ko to Dahil totoong-totoo sa puso ko yan, napapikit ako. Tapos pagmulat ko, wala na akong kaharap.
Akala ko kasi, naintindihan na kasabay ko sila sa ano eh. Sa aking nararamdaman, yung pala, nahihirapan na sila sa pandinig nila. Pero, God is a refuge and strength, a very present help in trouble. Yun na yun. A mighty fortress is our Lord. Mighty fortress is our God. Ito, siya ang ating sandigan, siya ang ating kalakasan, at totoo yan sa lahat ng panahon ng tayo mayroong pangailangan, siya ang ating tulong. Di ba? Magpapadala ng ang Panginoon sa atin. So, kaligtasan, ibig sabihin, kaligtasang spiritual at kaligtasang pisikal o pangailangang material, siya rin yung nagpapadala. Ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. And then, panalangin upang pagpalain. Ito naman si Jabez sa First Chronicles 4:10, yung mga kabataan pa, ingatan nyo yung mga ngipin, huwag nyong kaligtaan na mag-toothbrush. At mag-ano kayo sa dentist, paalagaan nyo yung ngipin nyo kasi pagtandaan nyo, makakaranas kayo ng hindi maayos na pronunciation dahil ako katulad ko, bungi. Kasi nakalimutan ko noon, hindi na kasi ako nakaka-toothbrush sa gabi noong kabataan ko kasi 3:00 pa lang, lasing na ako. Kaya huwag yung gagayahin nyo. But anyway, totoo to. Ingatan nyo ang inyong mga dental. Anyway, panalangin upang pagpalain. And Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me. And that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me." And God granted him that which he requested. Hindi masamang manalangin tayo ng mga pangailangan natin. Financially, manalangin tayo. Sabi nga ni Pastor, kung ayaw mong kung hindi ka misyonaryo, ay milyonaryo para, di ba, pagpalain tayo. Alam niyo yung financial blessing o material blessings, ito rin ang nagbibigay sa atin ng kakayanan para makapagbigay tayo sa iba. Di ba, makatulong sa iba. Tapos pag spiritually blessed naman tayo, nagagawa natin ang bagay na gusto natin gawin. Di ba? So, panalangin upang pagpalain. Si Jabez, sabi nga alam mo yung ibig sabihin ng Jabez is a man of sorrow, di ba? Pero sa bandang huli, sabi doon, and God granted him that which he requested. So, hindi na siya sorrow, di ba? Masaya na siya. Kasi, kailangan talaga tayong manalangin upang pagpalain. And then number 2, ugaliin at magpatuloy sa pananalangin. A, alamin kung paano manalangin, dumalo sa mga prayer meetings. Narinig niyo po ba? Alamin kung paano manalangin, dumalo sa mga prayer meetings. Amen. Hindi kayo dumadalo sa prayer meetings. Amen. Luke 11:1, and it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray as John also taught his disciples. Ito po ay, pag sinum up natin, ibig sabihin dito ay distinctive prayers. Distinct. Hindi yung basta na lang. Diba? Lahat tayo nakakaranas ng minsan basta na lang nag-pray. Meron nga nagpa-prayer request, basta na lang natin binanggit. Diba? Meron ding mga time na sa panahon ng ating prayer meeting ay hindi tayo distinct sa prayer natin. Basta lang binasa yung para ka lang nagbasa. Talaga naman nagbasa, pero dapat distinct. Ipapatukoy mo talaga, tinutukoy mo talaga sa Diyos yung prayer natin. Di po ba? Letter B, nagbibigay ito ng kalakasang spiritual. Kapag tayo nagpatuloy sa pananalangin, unti-unti, yung pagpapatuloy. Meron akong personal experience na kapwa natin mananampalataya,
hindi ko siya masyadong, ang tawag doon? Hindi ko masyadong feel na ipag-pray siya. Hindi. Meron ganun di ba? Pero nangangailangan siya ng prayer, pinag-pray ko din. Pero bandang huli, nakasanayan ko na. Pinag-pray ko na siya. At alam ko rin na nung bandang huli na siya pinagpapala na, sabi ko, kasama rin ako dun sa blessing na yon. Pero, gusto niyo malaman kung sino yon? Ayaw niyo. Sige, tuloy na tayo rito. Nagbibigay ito ng kalakasang spiritual. Sa tuwing tayo ito, Luke 18 verse 1. And he spake a parable unto them, to this end, that men ought always to pray and not faint. Pag faint, ito ay nagpapakita ng kahinaan o discouragement o anumang bagay na hindi mainam para sumuko, parang and not to faint. Kaya nga sinasabi dito na men ought always to pray. Totoo yun. Merong mga panahon na yung may blessing ka na natanggap, tapos, o kung hindi man ikaw yung nakatanggap ng blessing, meron kang isang kapatiran o meron kang isang pamilya na napagpala, tapos yung damdamin mo, parang aapaw, di ba? Pero pag pinag-pray mo, kasi alam mo, pag sobrang saya, hindi rin maganda yun eh. Parang ikaw yung pero pag pinagpasalamat mo sa Diyos, pinag-pray mo sa Diyos, nagiging panatag ang kalooban natin, di ba? Masaya, di ba? Hindi yung ganun din kapag may kalungkutan o kabiguan naman ang naranasan ng iba. Tapos pag pinag-pray mo naman, sabi dito, he spake a parable unto them to this end that men ought always to pray and not to faint. Hindi ka dapat ma-discourage, hindi ka dapat manglupaypay. Meron talagang sudden impact sa atin ang anumang bagay na dumarating, pero kapag tayo nanalangin, lumalakas, di ba? Yung discouragement, minsan yung sobrang tindi ng balita kay ex-president, sa ating former president, Rodrigo Duterte, nung makita ko yung kanyang sitwasyon, talagang ako'y nanlupaypay. At napaiyak ako noon. Pero, hindi naman ako may control eh. Nag-pray ako. Hanggang sa kasalukuyan, pinagpipray ko rin siya. Kaya kung tuwing maalala ko ang kanyang kalagayan, nakakatanggap ako ng kalakasan sa magitan ng panalangin. So, salamat sa Diyos sa kaligtasan. Meron tayong kalayaan sa panalangin. At letter C, manalangin, walang humpay at palagi ang magpasalamat sa Diyos. By the way, Luke 18 verse 1 is telling us to be persistent. Meron tayong persistency sa pananalangin. Di po ba? Alam ko yung aking katatayuan ngayon, ang bahagi nito ngayon ay dahil sa persistent prayer nyo para sa akin. Amen? So, persistency sa prayer. Manalangin, walang humpay at palagi ang magpasalamat sa Diyos. 1 Thessalonians 5:17 to 18. Very familiar to sa atin. Pray without ceasing. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Bilang mananampalataya, we are ought to remain in the attitude of prayer. Di po ba? Bilang mananampalataya, merong mga pagkakataon na nakakalimutan natin itong na to, yung verse na to, no? Pagdating ng problema, pagdating ng pangangailangan, iba yung nauna natin. Kahit tayo mananampalataya na, di ba? Minsan nakakalapit tayo sa iba, sa tao. Tapos biglang pahiya ka. Tapos kahit tinugunan ka pa rin, ay alam mo na nagkulang ka. Diba? Pray without ceasing. Pagka ikaw ay nagdadrive, pag ako nagdadrive, tas meron akong prayer na ang lakas ko mag-pray pag nag-iisa ako. Narinig niyo ba? Pray ko. Ang lakas na noon, hindi niyo pa narinig.
Pero hindi, ibig sabihin, pray without ceasing talaga. Alam niyo yung yung taong may ubo. May ubo. Inubo, hindi siya, wala naman TB, may ubo lang. Ako, nakaranas ako ng may ubo. Pag sa gabi, nagigising ako pag inubo ako. Pag nakaubo naman, mamaya-maya, pahinga na uli. Tapos, mamaya-maya, ubo ka na naman, di ba? Pag tumatrabaho ka na, meron siyang interval. Yung prayer, parang ubo natin yan di ba? Hindi mo kakaligtaan. Hindi ka titigilan. Pray without ceasing. Nakuha niyo po ba? Amen. So, hindi mo mamalaya, mamaya mapapaprayer ka na naman, di ba? So, ganun lang. Basta, magkakaintindihan tayo. Pray without ceasing. Nakakatuwa dito yan lahat ng bagay, pagpasalamat sa Diyos. Lahat. Mabuti, masama, at alam natin na, sabi nga dyan, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Para sa kapakanan mo, di ba? Para sa may kinalaman sa iyo. This is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kasi concern naman talaga sa atin ng Diyos Number 3, ano-ano ang maging laman ng ating mga panalangin? Siyempre, una, yung kaligtasan at kapayapaan ng Jerusalem. Psalms 122 verse 6, pray for the peace of Jerusalem. They shall prosper that love thee. Noong una, lagi na sa isip ko dito na, they shall prosper, kung pa-prosper ako. Di ba? Pero, spiritually, financially, physically, lahat ito, kasama to. Doon nga sabi nga ni Pastor, ang salitang pray o yung word na pray o yung utos ng Diyos na mag-pray ay dalawa lang. Una, itong 122 verse 6 ng Psalms, pray for the peace of Jerusalem, they shall prosper that love thee. At saka yung isa, pray for the Lord of the harvest that He may send forth laborers. Dalawa lang yun. Pero, sa susunod na lesson, matatalakay natin yan, yung Israel. By the way, yung Jerusalem ay, sayang, hindi ko na i-record yung binanggit ni Pastor noon. Sana pinarinig ko na lang sa inyo ngayon. hindi ko matandaan. Pero, ang alam ko dyan, ang Jerusalem o ang Israel, ito ay world clock. Kung ano ang nagaganap sa Israel, yung kapayapaan ng Jerusalem, lagi yang may kinalaman sa kapayapaan ng mundo. Di ba? Kaya nga, bakit kaya ganun kahalaga? Ba't kaya nilagay sa Bible na pray for the peace of Jerusalem? Kasi kapag may kapayapaan sa Israel, sa Jerusalem, payapa ang mundo. Totoo yun. Kasi kahit basahin nyo pa sa kasaysayan, at alam natin yan na kung payapa, ay di pa natagding, sa ating bansa, alam natin kung paanong naging epekto ng mission ng movement na ang mission, Jewish mission sa ating bansa. Noong time na, by the way, next lesson, expound natin yan ng maayos. Then letter B, letter B. Maaga pa pala. Sige. 2 Chronicles 6:6. Patingnan nga natin. 2 Chronicles 6:6. Nakita niyo po ba sa Bible niyo? But I have chosen Jerusalem that my name might be there, and have chosen David to be over my people Israel. So, pinili ng Diyos ang Israel, ang Jerusalem. Kaya tayo naman bilang mga adopted child, bilang mga anak ng Diyos, ay nasa atin ding mga balikat, sa atin ding iniatang ang pananalangin para sa kanila. And then, Isaiah 2, verse 2 to 4. Isaiah chapter 2, verses 2 to 4. And it shall come to pass in the last days that, ayun pala,
Sorry, lagi na lang ako doon tumitingin. Maliwanag na pala yan. And it shall come to pass, salamat sa inyo ha, that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow unto it. Verse 3, and many people shall go and say, come ye, and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of God of Jacob, and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law, and the word of the Lord from Jerusalem. And he shall judge among the nations, and shall rebuke many people, and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. So, yan na yun, yung sinasabi ko. Babasa nyo dyan. Kung gusto nyo na i-meditate yan, maintindihan nyo din na pray for the peace of Jerusalem, they shall prosper that love thee. Meron pa yan, yung Zechariah 14 verse 16. Pukulatin nyo na lang po. And then letter B, kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Ito yung mga dapat nilalaman ng ating panalangin, kapayapaan ng Jerusalem, kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Maliwanag doon sa 16:31 ng Acts. And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Totoo to. Naranasan natin. Personally, naranasan ko. At sa biyaya ng Diyos ay buong pamilya namin alam kong nasharean at nag-profess ng pagtanggap ng kaligtasan. So, patuloy nating panalangin ng ating mga mahal sa buhay. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Paano? Sino ba ang magdadala sa kanila ng mabuting balita ng kaligtasan? E di tayong mga mananampalataya at ito yung magagawa natin sa magitan ng panalangin. Isang paraan ay ang prayer. And the letter C, katuparan ng kalooban ng Diyos. Katuparan ng kalooban ng Diyos. And his 11:2 ng Luke. Luke. Tama ba, Luke? Luke. Luke, Luke. Luke. Hindi kasi minsan meron ding pronunciation na mali, di ba? Katulad ng should. Minsan napopronounce na should, di ba? Anong tama? Should, di ba? Would. Would. Parang hirap kasi would. Pero Luke 11 verse 2. And he said unto them, when we pray, say, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done as in heaven, so in earth. So kung ano yung kalooban ng Diyos. Di ba? Alam mo yung thy will be done, nagbibigay din to sa atin ng kasapatan. Kasi minsan yung mga panalangin natin, gustong-gusto na natin, no? Tapos biglang pagbanggit mo ng, hindi bali Lord, ayon sa iyong kalooban. Parang doon pa lang nabibigyan ka na ng attention, nabibigyan na ng atensyon ng Diyos ang iyong panalangin na, kalooban ko at masunod. So, thy will be done. Diyan sa Matthew, sa natin. Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Six, 9 to 13. Yan. Diyan na po ba? Basahin ko ha. Tandaan nyo. 9. After this manner, therefore, pray ye. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Sa simula pa lang, Our Father, ito ay nagpapahayag na alam mo, pagka tumawag ka ng tatay, sa tatay mo, ando doon na kagad yung adoration, di ba? Ando doon na kagad yung adoration, at saka ando doon rin yung iyong, parang meron kang authority na magpetisyon ng kung ano mang gusto mo, di ba? Our Father.
tatay mo di ba? Ando doon kagad yung tiwala mo na, bay tatay ko yan, pwede akong humiling dyan. Our Father. Tapos, hallowed be thy name. Nag-a-address naman ito ng atensyon na ang ating panalangin toward God at saka yung reverence natin, paggalang natin sa Kanya at yung Kanyang persona. Diba? Iba naman yung nasa isang public place ka, tapos tawagin ka ng kausap mo, bibiling ka, tapos tanungin ka, tatay, ano po sa inyo? Nakaka-offend. Ganun pala. Di bale, yung iba sa inyo makakaranas din kayong ma-offend. Tinignan ko siya, para namang magkahawig lang kami sa edad nito, ba't tatay ang tawag niya sa akin? Pero ibig sabihin, Our Father, hallowed be thy name. So, hallowed means to be held in reverence and holy. Yung pakikitungo mo sa Kanya, pag tinawag mo siyang Father, ando doon kagad yung reverence natin sa Diyos, di ba? At saka yung kabanalan niya. Kaya nga pag may kasalanan, ang hirap bumanggit Hirap manalangin di ba? Our Father. Then, sabi diyan, thy kingdom come. It refers to the nature of this prayer. So, that the kingdom is to be prayed. Yung kingdom, kaharian, paghahari, kapag ka ang naghahari dito sa lupa ay ang Diyos, yung kaharian ng Diyos na nasusunod, ibig sabihin dito yung pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kasi kung kaharian ng Diyos ay kapanatagan, kapayapaan, ang magdadala lang naman sa atin sa kapanatagan ng tunay na kapayapaan ay yung kaligtasan, di ba? So, dapat talaga ipag-pray natin yung paghahari ng Diyos dito sa lupa. It refers to the kingdom to be prayed for. So, it implying that it has not arrived. It has not arrived yet. Although, darating na panahon, ang paghahari ng Diyos ay darating. Ngayon, hindi pa man, kailangan pag-pray natin na ang naghahari ay ang Diyos. So, isa yan sa ang pag-share ng gospel, pag-abot sa mga kaluluwa ay bahagi yan ng kingdom of God. Amen? And then, thy will be done. Recognizing or emphasizes the idea that prayer is to bring about the conformity of the will of the believer to the will of God. Amen. Thy will be done. Ulitin ko That prayer is to bring about the conformity of the will of the believer to the will of God. Yung ating gusto ayon sa kalooban ng Diyos. So, ang prayer is not an act of prayer, by the way, is an act of spiritual expression that brings us into conformity to the very nature and purpose of God. Sa prayer, na i-align natin yung ating layunin sa purpose ng Diyos. Amen? Sa verse, give us this day, sabi diyan, give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For this is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Sabi diyan, to give us this day our daily bread. Bread. Maaring ito ay applicable sa ating provision ng pagkain, pero in general, ito ay yung ating daily needs, di ba? So, yung daily provision ng ating pangangailangan is perfectly with the example of daily provision of, alam niyo doon sa panahon ng ang mga Israelites ay naglalakbay sa disyerto, mayroong provision ng Diyos na manna, di ba? Manna. Araw-araw pinadadalan sila. Hindi nagpadala ang Diyos ng manna para sa whole period ng kanilang paglalakbay. Bagkus, araw-araw, daily. At ang mga Israelites noon, sa kabila ng kanilang kalagayan, sila ay nakasurvive sa wilderness. And then ito, verse 12. Forgive us our debts. It refers to sins. Utang. Pag nangutang ka ba, tapos hindi ka nagbayad, hindi kasalanan ka?
Ikaw lang. May utang ka ba? Forgive us our debts. Tumutukoy ito sa ating mga kasalanan. Alam nyo, yung moral at spiritual debts natin sa Diyos, sa katuwiran ng Diyos. Bawat kasalanan natin ay nagkakaroon tayo ng utang sa Diyos. God's righteousness yung ating inuutangan. Ang request natin for forgiveness of sin is made here by the believer. So, in order to be saved, one need to necessarily name all of his sins, but he must confess that he is a sinner. So, ito na yon. Pag pinag-usapang kasalanan, ang tao uuwi talaga sa paghingi ng tawad sa Diyos at kung hindi pa yan mananampalataya, magdadala sa kanya ito sa kaligtasan. Amen? Ito na, last na to. Lead us not into temptation. Sino hindi nakakaranas na ma-tempt? Wala, di ba? Lahat tayo ay prone sa temptation. Yung pagkakabanggit dito ng lead us not into temptation, it is a plea. Parang nagsusumamo ka. Hindi yung basta na lang na parang andyan ang tukso, tapos basta ka lang nagsabi ng layong po ako sa tukso. Parang pag lumingon ka sa tukso, madadala ka agad. Pero yung lead us not into temptation, ito ay plea. Parang nagsusumamo ka, Diyos. Oh Lord, huwag niyo akong pahintulot sa tukso. Diba? Hindi basta lang nagsabi ng ilayo sa temptation. Pagkos ito ay plea. Parang humihingi tayo ng tulong ng Diyos. Kaya ang ating araw-araw na confrontation sa mundong ito ay batid natin na lagi tayong nakaharap sa kasalanan. Temptation of sin. Kaya kailangan talagang humingi tayo ng, ano ba sa Tagalog yung plea? Nagsusumamo, di ba? Nag-request. Ano pa? Basta yun na. Hindi basta ilayo nyo kami sa tukso. Hindi basta ganoon. Talagang kailangan, di ba? Amen? So, by the way, God does not tempt us to do evil. But we are tempted of our own lusts. However, God does test us in order to give us the opportunity to prove our faithfulness to Him. Amen? God does not test us in order to give us God does test us in order to give us the opportunity to prove our faithfulness to Him. He never desires to lead us into evil itself. Therefore, if we resist the devil, we are promised that he will flee from us. Amen? Ito na, tapos na tayo dito. For thine is the kingdom of God, and the power and the glory forever. Amen. Sa Diyos lahat, di ba? Sa Diyos lahat. For thine is the glory. Saan yun? For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Para sa Diyos lahat. Amen? So, let's pray. Salamat po, Lord, sa oras, kabutihan niyo po sa amin. Higit sa lahat, sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa Bible. Salamat, Panginoon, sa napakabuti niyo po sa amin, Lord. Kami po'y mahina, kaya kami lagi yung paalalahanan, Panginoon Diyos, at kayo po ang laging manguna sa lahat ng aming direction, Lord. Ingatan niyo po ang aming mga thoughts, actions, and attitudes para po kami maging kagamit-gamit sa inyo. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.